Amen. Praise the Lord. Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. I hope na naihanda na po ang ating mga puso sa pag-receive ng banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. I do believe that the Lord has prepared something amazing for us today. Napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon dahil malaki ang kinalaman nito kung paano ma-rebuild o mabibuild yung relationship natin sa bawat isa. Alam niyo po, napaka-importante ng ganitong klaseng pagtitipon dahil may ginagawa ang Panginoon. Hindi nilikha ng Panginoon ang araw ng pamamahinga, hindi nilikha ng Panginoon ang worship service, hindi nilikha ng Panginoon itong institution na ito ng church nang wala lamang. Ito ay napakalaking pagpapala sa mga mananampalataya na kung saan pag-uusapan natin ngayong araw na ito. And I hope na patuloy tayong binabago at patuloy tayong natututo. At anuman ang pinagdadaanan mo ngayong araw na ito o ilang araw na yan o ngayon lang mismong oras na ito, naniniwala ako na ang salita ng Panginoon, tandaan natin lagi, ito ay timeless yet timely. Napakatagal na po ng salita ng ating Panginoon. Of course, sa heaven pa yan. At alam niyo po, yung pagkasulat nito ay napakatagal na. Kaya nga sinasabi nila, naniniwala ka pa sa Bible, luma na yan. Pag luma, hindi na paniniwalaan. Ibig sabihin, pag luma ka na, hindi na rin kita paniniwalaan. Nakuha po natin siya. Kaya lang ang salita ng Panginoon ay subok po ito ng panahon. Subok ito ng maraming pagsubok, subok ito ng maraming gustong sumunog, gustong sumira. In fact, yung mga nagplano na sirain ang Bible, sira na sila, ang Bible hindi pa rin. Dahil kailanman ay hindi masisira ang salita ng Panginoon. Kaya nga ang salita ng Panginoon, ito ay napakamakapangyarihan. Kaya pilit tayong dinidetach ng mundo, pilit tayong dinidetach ng kalaban para sa salita ng Panginoon because the devil, the world, want to destroy you. Gusto tayong pahinain ng mundo, gusto tayong pahinain ng kaaway, kaya isa sa pamamaraan niya ay ihiwalay niya tayo sa salita ng Panginoon kasi alam ng kalaban na kapag nakarinig ka ng salita ng Panginoon, nanonorish ka, lumalakas ka. Dahil hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon, Matthew 4:4 and Luke 4:4. Kaya nga every time na nailalayo ka sa word, isipin mo kumikilos ang kalaban. Why? Inilalayo ka niya sa pagkain ng spiritual life mo. Isa sa composition ng tao ay spiritual life. Meron tayong body, meron tayong soul, at meron tayong spirit. Kung ang body natin kinakailangan kumain, kinakailangan din kumain ang ating spiritual life. So every time na inilalayo tayo ng sitwasyon, sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, gusto ng kalaban na manghina ka at mawasak ka, kaya huwag kang papayag. Dahil tiyak po ko, yung iba po sa inyo kanina nagutom, kumain na po kayo. At yung iba sa inyo, marahil, darating ang panahon, magugutom kayo ngayon o mamaya, kakain kayo. Kasi manghihina ang katawan mo, ganun din sa isang tao. Lahat po ng tao nangangailangan ng salita ng Panginoon kasi composed siya ng spiritual life. May spiritual ang isang tao, kaya nga kapag hindi mananampalataya, patay siya. Pag mananampalataya, buhay yung spiritual life. But it doesn't mean buhay ang spiritual life, malakas na siya. Kaya may mga Christian na spiritually weak. Why? Kasi na-detach sila sa word, hindi sila kumakain ng word. Kaya nga po, napaka-importante nito. Lalo na nung pag-uusapan natin ngayon, dahil titiyakin ko po, every time na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, every time dumadalo ka sa mga ganitong gawain, kumikilos si Lord sa buhay mo. Napaka-timeless at napaka-timely, napapanahon, napaka-relevant ng salita ng ating Panginoon. Buksan mo yung puso para sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Prepare your hearts because I believe that something amazing is about to happen in your life every time na nakikinig ka ng salita ng ating Panginoon. Minsan po palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Amen. Let's get started. Nung ako po'y bata pa, madalas sa aming probinsya, kasi kinalikahan ko naman na po kahit dito naman sa Maynila, ay naglilinis po kami ng bahay.
So nasanay kami bago gumising ng umaga, nagdiligpit ng higaan, nagwawalis. Hindi pwedeng tutula-tulala kapag umaga. Umagang-umaga tatamaan ka na nakatulala ka lang. Hindi pwedeng magbulay-bulay sa amin. Kinakailangan laban agad, kilos agad sa buhay. Ganun ang gagawin. Maghuhugas, tapos magwawalis. Nakasanayan ko po siya. At nung ako po kami po, magpipinsan, umuwi po kami ng probinsya every summer, kung tawagin natin dito sa Pilipinas, o Philippine summer, kung tawagin ngayon, dahil wala naman talaga tayong summer. Tayo ay may dry season, pero tinatawag na nila ito na Philippine summer. So every summer na umuwi po ako sa probinsya, so nagwawalis ako. May natagpuan po akong walis doon, mga 20 pieces siguro na tingting. So alam niyo naman po ang probinsya, maraming mga dahon dyan, mawalisin mo siya. So ginamit ko yung mga 20 pieces na tingting na yon. Biruin mo sa dami ng dahon sa kapuno ng bahay, 20 pieces na tingting. Paano mo naman matatapos yung paglilinis? Baka 24 hours na hindi ka pa tapos magwalis. Nakuha po natin dahil napakakonti niya. So naisip ko, naghanap ngayon ako ng iba pang walis. So may nakita ako doon mga 2 o 3 na walis para sa ibang lugar naman. Ang ginawa ko, pinagsama-sama ko siya. At the more na mas malaki yung walis na yon, mas mabilis ako nakakapaglinis. Mas marami po ako na-accomplish kapag napagsama-sama ko siya. At na-realize ko, sabi ko, what if kaya isang tingting lang ang ipangwalis ko dito, matatapos ko kaya ito ng 24 hours o maghapon na ito? Hindi ka magiging efficient. Hindi ka magiging effective sa gagawin mo kasi mag-isa ka lang. At kapag marami naman, pinagsama-sama yung walis tingting na yon, mas marami kang nagagawa. Ganon din naman po sa mga tao. Ang gusto ng kalaban lagi ay i-isolate tayo. Kasi alam niya ang power ng pagsasama-sama. Alam niya ang power. Madalas may mga tao, kaya sila nag-i-end ng buhay nila, kaya nag-i-end ng mga bagay-bagay, the moment na sila ay nag-isolate. Kaya nga ang gagawin ng kalaban, importante po yung mag-isa tayo, nagdi-devotion, nagbubulay-bulay, may me time tayo. Pero once na tumatagal ang isolation, sign na po yan ng matinding depression. O kaya sign na yan ng matinding pagkilos ng kalaban kasi tandaan natin, social being tayo. Your success is always connected to people. Hindi magiging matagumpay kahit na summa cum laude pa ang isang tao. Kapag wala siyang tao rin naka-communicate, nakasama, hindi ka magiging successful. Kahit na nag-top 1 pa sa bar exam, ang isang abogado, kapag wala naman siyang kliyente, hindi siya magiging matagumpay na abogado. Kahit top 1 pa sa board exam, ang isang guro, kapag wala siyang estudyante, hindi siya magiging matagumpay. Kahit na maraming pera, ang isang tao, pag wala naman siyang, alam niyo po yun, wala siyang mga kliyente, wala siyang mga customer, hindi siya magiging matagumpay na negosyante. Your success or failure is connected to people. Kaya nga nung panahon po na ako'y dating ang panahon, tatamarin ka na, alam mo po yun, na makisama sa tao. I've been pastoring for more than 10 years na at that time. Parang tinatamad na akong kausap yung tao, parang nalula na ako, nasuya na ako sa buhay, sa paglilingkod sa pagpapastor. And then, nag-open ako ng social media. One pastor na mula sa US, sinabi niyang ganon. Minsan, dumadating yung panahon, nagagamitin ng kalaban yan. Why? Paano ka magiging matagumpay? Kinatatamaran mo yung trabaho mo. Ang trabaho mo, tao. Tapos tinatamad ka sa tao? Biruin mo parang ganito. Ang trabaho mo, tagahugas ng plato. Tapos tinatamad ka maghugas na ng plato. Ayoko na maghugas ng plato, nakakatamad maghugas ng plato. Trabaho mo yan, tinatamad ka. Nakuha po natin siya. Ayoko na magturo. Trabaho mo, pagtuturo, tinatamad ka. Ganon din naman sa isang tao. Nung nangyari sa akin yun pinarealize sa akin ng Panginoon. Ayan ang ministry mo, tapos tinatamad ka. Ano mangyayari sa buhay mo? Walang mangyayari sa buhay mo kapag kinatatamaran mo yung purpose mo, yung calling mo. Nakuha po natin siya. Kaya napaka-importante po nito. How to be a relationship builder. Paano natin ito papalakasin, yung ating relasyon sa bawat isa, yung relasyon mo sa kapwa mo, yung relasyon mo sa tao,
in a world that breaks. Sa mundo na kung saan pilit na inilalayo tayo sa isa't isa, pilit na ina-isolate, sa Bible po napaka-importante ng parable of the lost sheep. Sa parable of the lost sheep, bakit pinuntahan nung master, nung kanyang shepherd, yung nawawalang sheep? Pinabayaan nyo ba yung 99? Hindi niya po pinabayaan yung 99. Kasi yung 99, bibihirang atakihin ng kalaban yan, ng wolf. Kasi magkakasama sila. Napaka-concern nung shepherd na yon. Why? Kasi pag mag-isa, yan ang madalas inaatake ng kalaban. Kaya pinuntahan niya yon para isama ulit dun sa sheep. Kaya kailangan ng fellowship. Kailangan maibalik yon. So, paano natin palalakasin ang ating relasyon sa bawat isa? Paano mo palalakasin yung relasyon mo sa iyong kapwa? Paano mo ito ngayon palalakasin? Kapag magaling ka dito, maniwala ka, panalo ka. Yung resources, yung pagpapala ay sasayo kasi magaling ka sa pakikipag-network. Magaling ka sa pag-build ng relationship. But how to be a relationship builder in a world that breaks? Sa mundo na kung saan sinisira tayo ang relasyon, paano tayo magbibuild naman? The Bible said in John 10:10 that the thief comes only to steal and kill and destroy. So yan lagi ang gagawin ng kalaban ng mundo. Sa atin na ilayo tayo sa isa't isa, na i-isolate ka lagi para hindi ka maging successful. Because the devil knows that your success or failure is connected to people. I want you to open your Bible with me in Hebrews chapter 10 verses 24 hanggang 25. Hebrews chapter 10 verses 24 hanggang 25. Madalas po natin nang nababanggit ito. Maybe some of you ilang beses mo na narinig ito, but dalangin ko ngayong araw na ito, kausapin tayo personally ng Panginoon at maging pagpapala ito sa ating buhay. Verse 24. Basahin ko po sa King James Version. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, and ye see the day approaching. Napaka-importante po nung verse 24 at verse 25. Kaya sa King James Version may colon po siya. So, ibig sabihin, ito po ay nagdudugtong, yung 24 ay kadugtong ng 25. Okay? Kaya napaka-importante po niya. So, dito po sa pag-uusapan natin ngayon, napaka-importante nito dahil may kinalaman ito sa pagbibuild ng relationship sa mundo na kung saan winawasak tayo. So join me in our message today entitled Relationship Builder. Sabihin nga po natin, Relationship Builder. Paano tayo? How to be a relationship builder in a world that breaks? Nabanggit ko na po kanina, napaka-importante ng relationship. Napaka-importante nito kasi nagiging powerful ka eh. Biruin po yung sinabi ko kaninang nawalis ting-ting. Mas nagiging effective ka kapag may mga kasama ka. Kaya ang gagawin ng mga ng mundo, ang gagawin ng kalaban, tanggalin yung relationship na yon. Huwag makapag-build ng stronger na relationship para hindi ka maging efficient, para hindi ka maging effective, para hindi ka maging effectual sa ginagawa mo. Pipilitin lang tayo mag-isa. Kaya mo naman eh, makakapagwalis ka naman ng paisa-isa. Kaya lang para kang nag-iisang chopstick. Pag ganun-ganun ka lang, biruin mo maghapon, nagwawalis ka ng ganon. Nakuha po natin siya. But the more na pinaparami natin siya at nagiging matatag yung relationship, nakakapag-build tayo ng relationship, mas marami tayo nagagawa at mas nagiging effective yung buhay natin dito sa mundo. How can we build better relationship with each other? Maybe, syempre, Hearts Day eh. Syempre, Valentine's Day eh. Di ba, minsan, okay eh, pinipilit natin ayusin kasi may, okay din to eh. May ganitong klaseng pagdiriwang para napapaalalahanan tayo. But ang problema nito, kapag siya ay naging tradisyon lamang, na kapag tapos ng, halimbawa, pagtapos ng Pasko, hindi na masaya kapag sa susunod, dapat. Wala nang bigayan.
O kaya pagtapos ng Hearts Day, o tinatawag na Valentine's Day ng iba, away-away na ulit. Kasi tapos na to. Nakuha po natin siya, parang nagiging seasonal lang siya. Itong mga ganitong gawain, parang nagiging tradisyon na lamang siya. At hindi na siya pangkaraniwang ginagawa. Na kung saan dapat ito ay maging kultura ng isang tao. Sa ating text ngayon, makikita natin ang 4 na paraan kung paano magiging relationship builder. 4 na paraan kung paano magiging relationship builder. Ulitin ko, kung may isa mang gagawin ng kalaban, i-isolate ka, sirain ang relationship, para nang sa gayon, wag itong maging matatag. At higit sa lahat, wag kang maging effective sa ginagawa mo. Biruin mo, lagi kang wasak. Biruin mo, mag-isa lang tayo lagi. O kaya, alam mo yun, yung laging taker lang tayo, hindi tayo giver. Yung parang kinaiinisan tayo ng tao, yung ganon, parang wala akong pakialam. Hindi pwedeng sabihin natin na wala akong pakialam sa kanila. Hindi pwede yun. Pag wala kang pakialam sa kanila at sila ay mawalan din ng pakialam sa'yo, pero hindi ka na magiging effective sa buhay. Hindi pwede yung term na wala akong pakialam. Pag ang mundo rin, ang tao rin na wala ng pakialam sa atin, how's your business? Kumusta yung negosyo mo? Kumusta yung family natin? Kumusta yung relationship natin? Kaya nga, how to be a relationship builder in a world that breaks. Lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at mapagpala ngayon, magsabi po ng malakas na amen. Number 1. Naniniwala ako, kakausapin ka ni Lord ngayong araw na ito. Tutulungan ka ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon. Number 1, verse 24. Sabi dito, and let us consider one another. Ito yung unang statement niya. And let us consider one another. How to be a relationship builder in a world that breaks. Number 1, consider one another. Sabi nga po natin, consider. Napaka-importante po ng sinabi ng author na ito. By the way, Book of Hebrews po ito. Until now, hindi pa rin nare-resolve kung sino ang sumulat nito. Dati po, marami nagsasabi, si Luke, si Apostle Paul. At ako po, syempre, doon pa rin ako sa pagkakaalam ko, ayon sa aking research, na si Apollos yung sumulat nito. But mahirap pa rin na magdikta dito kung sino talaga yung sumulat. Ang importante yung nasusulat dito. Ano yung sinabi? Kasi mahusay sa Greek itong sumulat dito. Mas lumalapat siya, pati yung pananalita, pati yung tema, mas lumalapat siya pagdating sa pagkatao ni Apollos. Pero regardless ng sumulat nito, mas importante pa rin yung sumusulat nito. Importante yung mga let us dito. Kasi sa panahon na ito, napaka-importante, maraming nagsisipag, yung context nitong Book of Hebrews, ang daming nagfa-fall away. Ang daming nagbabackslide. Ang daming mga nawawala. Kaya nga napaka-importante ng verse 10, ng chapter 10, verses 24 hanggang 25 dito, kasi gamot ito dun sa cancer na nangyayari sa mga mananampalataya. So dun sa spiritual cancer na nangyayari dun sa congregation. Why? Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Para na silang magiging walis ngayon, walis tingting na lang. Na madali silang masisira, napakabagal ng growth nila, or maybe wala na mangyayari sa kanilang buhay, magmumukha silang worthless. Kasi mag-isa na lang sila. Kasi ang trabaho nga ng kalaban, wasakin ito at i-isolate sila, wasak-wasakin ang relationship nila. Paano pa sila magiging matibay ngayon? Paano magiging matagumpay? So sinabi dito ng author, consider one another. Alam niyo po, yung Greek word dito na consider is katanoeo. Itong katanoeo na ito, ang ibig sabihin, pag sinabing consider, ang ibig sabihin ng author, to think deeply. Nagiging relationship builder ka pala. Napapalakas mo ang relasyon mo. Diyan sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa disciple mo, sa mga employees mo, o sa employer mo, sa kapwa-tao mo, kapag pinag-iisipan mo siya. Tandaan natin, love that is mindless is worthless. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind.
Kaya nga napaka-importante iniisip mo. So umpisa pala para makapag-build ka ng mas matibay na relasyon sa iyong kapwa, think deeply. Observe attentively. To give careful thought. Kaya ito'y sinabi niya, consider. Ito pala ibig sabihin ng consider one another. When was the last time naisip mo yung kapwa mo? This is not a casual awareness. This is intentional concern. Ibig sabihin, hindi lang basta napapansin ang kapatid. Hindi lang basta pinapansin, iniisip, inaalala, inaalagaan. Remember that growing relationships, listen to this, require intentional thinking about others. Para tumatag ang isang relasyon, nagre-require ito ng intentional na pag-iisip sa bawat isa. Not just thinking for ourselves. Alam niyo po, parang halaman yan. Kung hindi mo siya titingnan araw-araw, hindi mo siya mapapansin kung lantana. Pero kung araw-araw mong sinusuri yan, nadidiligan mo agad at napangangalagaan. Alam niyo po, isa po ako sa tinatawag na parang plantito. Bata pa lang po ako, mahilig na kaming magtanim sa bahay. Hindi pwede sa amin na walang tanim. Hindi pwede sa amin walang buhay sa bahay namin. Kami po ay nagtatanim, mapabulaklak, mapa yung kinakain namin, tinatanim po namin. So, sanay po ako sa pagtatanim. Pero nung naglingkod na ako kay Lord, lalo na nandito na, nasa condominium ka, alam niyo po, ginawa ko pa rin siya lalo na nung pandemic, kahit naman hindi pandemic. May mga napapalago talaga akong mga halaman, kahit na may 3 po kaming terrace dyan sa condo, lahat halos yun. May halaman yun dati. Pero siyempre, dumating yung panahon, after ng pandemic, di ko na siya madalas nakikita. Buti na naalagaan ko siya dati, at least medyo okay pa rin, pero nakikita ko may unti-unting mga nalalantana. Kung sa halaman nangyayari yon, pag hindi mo na pinapansin, malalanta rin ang relationship kapag hindi mo kinonsider ang iyong kapwa. It means intentional thinking about others. Kaya may mga relasyon na nawawasak. Why? Hindi intentional yung ginagawa niya. So strong relationships do not grow accidentally. They grow intentionally. So sa isang relationship na alam mo napakahalaga nito para mag-work out yung relationship na yon at tumatag yung relationship na yon, napaka-importante, intentional mong iniisip yung kapwa mo. Pwede mong itanong, kumusta na kaya siya? Kumusta kaya si brother? Kumusta kaya si sister? Kaya ginagawa mo ba? Tinatawagan mo, dinadalaw natin sila. Kumusta na kaya yung nararamdaman niya? Kumusta kaya yung pakiramdam niya ngayon? Kumusta kaya yung kalagayan niya ngayon? Notice their needs. You have to notice their struggles, their victories. Pray for them specifically. Subukan po natin sa devotion natin. Huwag yung laging general. Araw-araw, mag-isip ka ng 1, 2, 3 tao na specifically pinagpipray mo siya. Kasi ganito yon. Kung gusto mo maging matatag ang relasyon nyo mag-asawa, kung gusto mo maging matatag ang relasyon nyo sa pamilya, dito sa church, o dun sa ginagalawan mo na community, importante itong intentional thinking na ito sa iyong kapwa. Dun siya tumatatag. Ibig sabihin, hindi natin siya napapabayaan kasi kino-consider natin siya. Remember that relationship grow where there is genuine care. Kapag may genuine na pag-aaruga, pag-iintindi, pag-aalala, napaka-importante po nito. Umpisa pa lang. Kasi parang ganito, libre naman mag-isip eh. Nakaawa natin. Ang dami mga tao nakakatawa. Hindi ako magtatagumpay kasi wala akong pera. Tandaan mo, maraming mga tao may pera, hindi naman matagumpay. Hanggat wala ako dito, hindi ako magiging matagumpay. Maraming mga bagay na libre lang, pero palalakasin ka. Hindi naman masyadong libre na tubig ngayon, pero ang mura-mura ng tubig, di ka pa umiinom ng tubig. Kaya nagiging mahina. Madalas may mga tao ngayon dehydrated. By the way, pataas na ng pataas yung kidney disease sa Pilipinas. Please, bantayan niyo po yung maigi. Nangangamba ang World Health Organization para sa Pilipinas ngayon. Dahil ang dami na sa atin na
Masyado di, pero yung napapaligiran tayo ng tubig. Sa Pilipinas, ang mura-mura ng tubig, di katulad sa ibang bansa. Ang mura-mura lang naman niya. Parang ganito, libreng mag-isip. Pampatatag ng relationship pag inisip mo kapwa mo. Hindi pa ginawa. Kaya pala. Minsan magkakasama na lang sa loob ng bahay. Kaya lang di siya ginagawa. Basta kaya nararamdaman niya. Matanong ko nga, kung ano bang kailangan niya? Ano ba nararamdaman niya ngayon? You have to consider one another. Sabi nga po ulit natin, consider. Libre siya. Gusto natin mapatatag ang relationship, you have to consider one another. Think deeply. Observe attentively. Ano kayang kailangan nila? Ano kayang pwedeng maibigay ko, maitulong ko dito sa kanila? Observe attentively. Katanoeo. Doon sa Greek, to give careful thought. Ang ibig sabihin yan, kinoconsider mo ang iyong kapwa. Pangalawa, tignan niyo po. Diba? Let us consider one another. Eto, tignan niyo po maigi. To provoke unto love and to do good works. Sabi nga po natin, provoke. Napaka-importante po nito. Pangalawa, how to be a relationship builder in a world that breaks. Number 2, challenge one another. Una, we have to consider, think deeply, observe attentively. Kumusta kaya? Ano kaya may tutulong ko dito? Ano kayang kalagayan niya ngayon? Doon pa lang, nakakatulong pala ng malaki. Minsan kasi kaya tayo nalalayo, kasi hindi naman tayo nakafocus dun sa kapwa natin. Pwedeng magkasama, pero dahil hindi naman iniisip, nalalayo sa isa't isa. Para nung pandemic, sabing ganon, mas maraming naghiwalay nung magkakasama sa loob ng bahay. Why magkakasama nga sa loob ng bahay, ang iniisip puro cellphone? Pwede pala noon na magkakasama, pero magkakalayo. Why hindi na iniisip yung pangangailangan, hindi na iniisip yung kalagayan, pero once na kinonsider mo, nag-iiba ang relationship. Kasi nagkakaroon ka ng sympathy. Nagkakaroon ko ng empathy, nagkakaroon ka ng awa, nagkakaroon ka ng habag, kaya pala ganyan. Bago ko balikan ulit to. Minsan di ba nagagalit tayo sa mga bata? Alam mo naman, ang tamad-tamad naman nito, ang bobo-bobo naman ng batang ito. Pwede ba bago mo pagsalitaan, obserbahan mo muna. Baka kaya hindi naman talaga bobo yung bata. Maraming bata ngayon, malabo pala yung paningin, may problema pala sila. Kaya hindi nila maintindihan, hindi nila ma-recognize yung pinag-aaralan nila dahil may sakit sila. Pero sa isang tao, sa isang magulang, na kung saan inobserve mo muna yung kalagayan ng bata, bago inusgahan ng hisgahan, bago nagbato ng mga curses sa kanya, ay nahihirapan pala siyang makakita. Nahihirapan pala siya sa ginagawa niya, pina-check up. Ngayon, mamaya, bumalik yung kanya. Kaya si JC, hindi po yan bulaga, may nakalagay lang yan. Therapy po yon. Pinapalakas yung kabilang mata niya, kaya tinatakpan yung malakas. Yung mahina, pinapalakas para i-practice niya ng i-practice. Napakasimpleng bagay. Pero minsan, maiiwasan yung paghuhusga sa mga bata na bobo sila, wala silang kwenta. Kasi nga, inobserbahan natin yung kalagayan. Hindi lang nakita yung resulta agad, kundi ano yung root, bakit siya nagiging ganito. Kaya minsan yung mga teachers, di ba, tinatawagan tayo, si ano po, yung anak niya po ganito, ganyan. Hindi naman talaga bobo eh. Kaya lang, nung kinonsider natin, pinag-isipan, inobserbahan natin, instead na inis yung nangyari, habag na yung nangyari. Kaya natin, nakakatulong ng malaki. Second, challenge one another. If you want to be a relationship builder in a world that breaks, sabi dito, to provoke unto love and to do good works. Yung word na provoke po dito, ang maganda dito, yung provoke ngayon para sa away eh. Provoke mo para magrambulan, para mag-away. Ito dito, sinabi, mag-provoke ka rin. Dito sa literal translation, King James to eh. So to provoke unto love and to good works. Yung Greek po na ginamit dito is paroxysmos. Itong paroxysmos na ito, it means to stir up, to stimulate, to ignite. Para pala lumalakas ang isang relasyon, tumatatag ang isang relasyon, importante yung pagcha-challenge. Sabi nga po natin, challenge. Napaka-importante nitong challenge na ito. That's why we have to challenge one another. Kasi kapag walang challenge ang isang relationship, walang change na mangyayari dyan.
Kapag ang isang relationship walang galaw, dead, parang dead siyan. Kasi walang flow eh. Oo, ano nga siya? Stable nga siya, kalmado nga siya. Matandaan natin, ang magagaling na mga mandalayag, hindi yan sa kalmadong dagat gumagaling. Gumagaling yan sa napakatinding mga unos. Na kung saan napagtatagumpayan na pag-aaralan nila. So napaka-importante, ini-ignite natin yung kapwa natin. China-challenge natin yung kapwa natin, yung mahal natin sa buhay, yung church, yung congregation. Ang isang relationship na walang challenge, walang change na mangyayari. So ulitin ko, hindi ito pag-challenge para sa away, kundi pag-challenge para sa pag-ibig at mabubuting gawa. Kaya sinabi dito, saan mo ipoprovoke yung kapwa mo? I-provoke mo siya na magmahal. I-provoke mo siya na gumawa ng mabubuti. At nangyayari yan sa ganito. Kaya importante yung pagtitipon. Kasi the moment na parang galit ka na sa mundo, na wala na tayong pakialam sa kapwa, napadaan ka dito. Nakapakinig ka ng Word of God, bumabalik siya. Kasi pinoprovoke ko kayo eh. Mamaya dyan, ipoprovoke ka ng katabi mo, papaalala niya na naman. Yung maikipagsuntukan ka mamaya sa kalsada. O, teka lang, may lesson tayo dito. Kanina, china-challenge mo siya ngayon, huwag mo na patulan. Ano mangyayari sa buhay mo dyan? Papakainin ka ba yan, yung pamilya mo, pag pinatulan mo yan? Pag nagpukpukan ba kayo dyan ng bato? Sa kanang tubo, mapag-aaral mo ba anak mo dyan? Di ba hindi? Namansin mo, napapaalalahanan ka ng kapag napapaalalahanan tayo na gumawa ng mabuti, kaya sinabi dito, to provoke unto love and to good works. So you have to challenge one another. Kaya nga tayo nung nakaraan may challenge tayo, may assignment tayo eh. Ang assignment natin nung nakaraan, gumawa tayo ng isang bagay, ng mabuting bagay sa ating kapwa na alam mo, mahirapan siyang suklian. Mahirapan kanyang suklian. Siguro naka-4, 5 na ako. Kasi napakasarap yung napakinggan natin na word. Pag in-apply mo siya, dun ka daw pagpapalain. Kasi be doers of the word. Kaya nga ang church na hindi pinoprovoke ang congregation na gumawa na mabubuti at gumawa ng tama at magmahalan, dying church yon. Anytime, guguho yung simbahan na yon. Walang apoy yung simbahan na yon, walang apoy yung grupong yon, walang apoy yung relationship na yon. Why? Walang challenge. Saka lamang nagiging champion ng isang relationship pag naging challenger ka muna. If you want to become a champion in life, personal mong buhay, sa relationship, sa isang organization, sa company mo, sa negosyo mo, napaka-importante ng challenge. Sabi nga po natin, challenge. Kasi dun na magkakaroon ng change yung buhay natin. Dun na tayo magiging champion once na nagkaroon ng challenge. Tandaan natin ang uling kapag nag-iisa, mamamatay yung apoy. Pero kapag pinagsama-sama, mas lalo itong lumiliyab. Kaya nga ito yung paroxysmos dito. Provoke. To ignite. Paano na-i-ignite kapag nagsasama-sama tayo? Every time na-a-attend ka dito sa gawaing ito, na-i-ignite. Pwedeng na-i-ignite kita ngayon. Napoprovoke kita. Tapos mamaya, gawin mo rin sa kapwa mo yan. Gumawa ng mabuti. Provoke mo siya na magmahal. Kaysa mag-hate. We have to challenge one another. Challenge mo na gumawa ng mabuti at magmahal ang iyong kapwa. Remember that healthy relationships push one another toward godliness. Ang isang healthy na relationship, tinutulak yung bawat isa toward godliness. Ibig sabihin, hikayatin ang iba na maglingkod kay Lord. I-ignite natin yung bawat isa na maglingkod tayo sa Panginoon. I-ignite natin yung bawat isa, inspire sila sa mga mabubuting gawain. Pwede din i-appreciate natin yung kanilang mga effort. Tulungan silang lumago sa pananampalataya. Provoke unto love and good works. Kaya nga po, if you really want to build your relationship, challenge one another. Stir up. Stimulate to ignite. Sabi nga natin, ignite.
I-ignite mo yung kapwa mo, i-challenge mo. Ulitin ko, pag wala ng challenge ang isang relationship, di mo na na-challenge, sinahayaan na lang, tinatawanan na lang, hindi na tinuturuan, hindi na tinutulak, wala nang push, wala nang change, at hindi magcha-champion yung relationship na yan kasi walang challenge. Same na lang ang ginagawa. Kaya nung mga nakaraan, pinapaalalahanan ko yung leadership. Napaka-importante nito. Kasi maging, alam niyo po yon, may new wineskin, pero old wineskin tayo, sasabog siya, boom! Wala na mangyayari. Kaya kailangan, ako mismo, china-challenge ko yung sarili ko. Kasi baka hindi na ako maging relevant. Baka mawala na yung passion ko. So naghahanap ako ng mga kasama na kung saan na-challenge ako. Dinadala ko yung sarili ko na kung saan natututo pa ako doon, na-challenge ako doon sa pangkaraniwan na ginagawa ko ngayon. Kasi darating ang panahon, pag hindi ko challenge yung sarili ko, hindi ko ni-stretch yung sarili ko, mananatili na akong ganito. Pagdating ng new wineskin, boom, sabog siya. At mamaya, lahat ng ginawa mo, lahat ng nangyari sa buhay mo, walang mangyayari kasi walang challenge. Kasi pag may challenge, may change eh. Na-stretch tayo. Nakuha po natin siya. Kaya yung katawan mo, subukan mo humiga ka na lang ng 1 taon, wala nang stretching, wala nang challenge. Mamaya, sakit-sakit ng kasukasuan mo, sakit ng muscle mo, ipit-ipit na yung ugat mo, hindi ka na makakilos. Napansin po natin, wala nang challenge. Ano na magbago? Ayaw na ng bago ng isang tao. So let us provoke one another and to love and good works. Mapa-ministry natin, mapa-ginagawa natin. Sabi ko nga, magalit na sa akin, mainis na sa akin, hindi ko hahayaan na mag-spiritually paralyze ang ministry. Hindi ko hahayaan na mag-spiritually paralyze ang isang relationship. That's why I have to provoke this church. I have to provoke myself na gawin pa rin ito kasi pag wala na mangyayari. Sabihin ulit natin, challenge. Maybe this is the right time for you to ignite your relationship. Na donate tayo dito. Tulong tayo dito. Nakuha natin, challenge natin, do good works daw eh. Challenge mo yung pamilya mo. Challenge mo, paano pa tayo makakatulong dito? Paano ba natin magagawa ito? Pag-aralan nyo maigi, napansin mo, sumisigla relationship pag may challenge. Sumisigla siya, tumatatag siya, nagkakaroon ng kulay, nagkakaroon ng buhay kapag may challenge. Number 3. Verse 25. Sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together. How to be a relationship builder in a world that breaks? Number 3, congregate with one another. Sabi nga po natin, congregate. So napaka-importante, not forsaking the assembling. Kung gusto pala natin maging relationship builder, nakakapag-build tayo ng relationship natin sa ating kapwa, napaka-importante ng pagko-congregate. Congregation. Congregate simply means fellowship. It simply means connection. Kaya nga napaka-importante ito. Napaka-importante yung presensya mo ngayong araw na ito para sa kapwa mo. Biruin mo, mag-isa ka lang dito na nakatayo. Tayo lang dalawa nag-uusap. Pero pag nakikita ka niya, nakikita yung kapwa nila dyan, nandiyan dyan sa tabi, nakakatulong. Para ma-encourage siya. Alam niyo po, yung ginamit po dito na assembling ourselves to one another, episinagoge. Ito, dito po nanggaling yung word na synagogue. Di ba dati nung nawasak yung templo, may mga small gatherings na sila na nangyari, dito na, naging sinagoga. Episinagoge. Ang ibig sabihin nito, gathering a close assembly. Importante po to. Hindi lang siya simpleng gathering. Close assembly. Fellowship. Remember that relationships cannot grow in isolation. Relationship cannot grow in isolation. Hindi magiging matatag ang relationship kapag lagi ka na lang nasa tabi. Alam ko naman, naintindihan ko naman kayo, mga kapwa. Alam mo na yon, mapag-isa. Gusto lagi mapag-isa. Ano na natin yun eh? Kumbaga, personality na natin eh. Na nagiging effective tayo doon. Hindi sumpa yun.
kaloob ng Panginoon yung bagay na yun. Kasi kaya mo eh. Pero hindi ka magtatagumpay pag laging ganyan ka. It doesn't mean na kaya mong tumagal, kaya mo ng me time ng matagal, eh laging ganun ka na lang. Kasi tayo ay relational being. Hindi mabubuhay ang isang tao, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi ka mabubuhay na maayos kapag ikaw lang mag-isa. So you have to congregate. Kinakailangan natin ng connection. Kinakailangan natin ng fellowship. Kinakailangan natin nito ng congregation. Kaya sinabi dito, do not forsake, not forsaking the assembling of ourselves together. So the moment na tumatagal ka na, diyan sa sitwasyon na yan, parang ganito, hindi habang buhay, nasa bundok si Moises. Pinababa ulit siya ni Lord eh. May time talaga tayo na yung me time natin, fellowship natin with the Lord, na ako mag-isa dito, na personal devotion ko ito, na kinakailangan ko rin ng, alam mo yon, na mapag-isa ako dito, para mag-isip ka, ako kailangan ko talaga yung mga ganon. Pero the moment na tumatagal na siya, hindi na siya pagpapala, nagiging sakit na siya. Nagiging problema na siya. Yung instead na marami kang nadampot doon na blessing, nasa yung bush na yon, ay pambira, hindi pwedeng habang buhay nandun si Moses. Kaya ka nga pinag-aapoy dyan ni Lord. Diyan sa pakikiniig mo kay Lord, para i-share mo dun sa tao dun sa baba. Kaya hindi pwede na lagi mapag-isa ang isang tao. Relationship cannot grow in isolation. Relationship cannot grow at a distance. Ulitin ko, relationship cannot grow at a distance. Tandaan natin, God is the God of relationship. Kaya nga hindi na natili nandoon ng Diyos. Nakuha po natin, gumawa siya ng paraan. Ang Panginoong Kristo, the darling of heaven. He came from heaven to earth to show the way. Pinako siya dito sa mundo. Pero nakisama siya dito sa mundo. The Word became flesh. At kapag ascend ng ating Panginoong Kristo, may parakleo na sinasabi. Ayun yung Holy Spirit. At sabi ni Jesus Christ, I am with you always, even to the end of the age. Napaka-importante, pinanganak siya, Emmanuel. Pag alis niya, I am with you always. Why? Because relationship cannot grow at a distance. Napaka-importante nung Emmanuel, God is with us. I am with you always. So connection requires presence. So we have to congregate with one another. Relationships cannot grow without regular connection. Importante lagi yung connection na yan. Sabihin nga po natin, connection. Kapag may gusto kang relationship na tumatag, importante yung regular na connection na yan. Because you cannot build deep relationship through occasional contact. Hindi. Pag bibihira, yung contact na yan, hindi ka makakapag-build ng relationship doon. Kaya importante yung consistency. Kaya sabi dito, not forsaking. Huwag niyong kaliligtaan na dumalo sa mga ganitong uri ng gawain. Lalo tigit sa lahat, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, sabi dito sa verse 25. Huwag kaliligtaan. Ang maganda ngayon, ito. Buti na lang. Yung sabihin na natin, emergency talaga. Isama mo lagi sa schedule mo ang pagdalo sa gawain. Huwag mong gagawin lang na occasional ito. Make it a part of your life. Kinakailangan parte ito ng schedule mo. Ang kagandahan ngayon, bawa may emergency mangyari. Ang kagandahan sa panahon natin, may online. Kung sakaling emergency na nangyari, hindi pwedeng wala akong ka-fellowship. Dito, kinakailangan, ito maganda, pag nanonood ka ng online, please makinig po kayo maigi dito. Kung dumating man yung panahon, kailanganin mo talaga na mag-o-online na lang ako. Dahil napakatindi ng nangyari sa'yo ngayon, maybe nasa ospital, nasa ibang bansa, may importanteng gagawin doon, aatin ka pa rin. Huwag ka lang nanonood. Why? Importante connection. Mag-amen ka rin doon.
susunod ka sa sinasabi doon, importante yung interaction. Kaya alam nyo, maraming mga tao, kahit nag-online viewing dati, kahit nag-online na worship, ba't hindi sila nag-grow? Wala naman silang connection eh. Hindi sila nagkakaloob, hindi sila nagtatice, hindi sila nag-offering, hindi man lang sila nag-amen doon, hindi nag-hallelujah, hindi man lang nag-heart react. Ano na nangyari? Eh di patay pa rin. Habo-habo natin siya. So importante yung pagkukongregate dito, importante itong connection na ito. Huwag kalilimutan. Sabi dito, huwag kalilimutan. Ulitin ko, not forsaking. Pag sinabing huwag kalilimutan, huwag kalilimutan. Para yan yung gamot mo na kailangan huwag mong kalilimutan. Na kapag kinalimutan natin, balik ka na naman sa umpisa. Nandun na naman yung sakit. Huwag kalilimutan ang pagdalo sa gawain. Tandaan natin, ang cellphone na hindi charge namamatay. Pero kapag sinasaksak siya sa charger, nagiging malakas. Believers also need regular connection to stay spiritually strong. Remember that constant connection produces strength. It produces power. Sabi nga po natin, power. Kapag tayo ay nagko-congregate, nagkakaroon ka ng power. Ulitin ko, kaya ina-isolate tayo ng mundo para hindi ka na maging makapangyarihan na mananampalataya. Takot na takot ang demonyo dyan. Kaya kanina pa mula nung simula, kung meron man gagawin ng kalaban, i-isolate ka lagi, tanggalin ka sa fellowship, para sa fellow goat ka na lang. Masama at kung sino-sino mga fellow, para wala ka nang naririnig, wala na nagpo-provoke ng word of God. Wala na nag-i-ignite sa'yo na gawin mo ito, mag-pray ka, magbasa ka ng word, makinig ka dito. Kasi mawawasak yung buhay mo. Hanggang sa nasasanay na lang tayo sa ganung buhay. Pero kapag ikaw ay nagko-congregate, nakakarinig ka ng word, nagiging yung malnourished na buhay natin, yung gutom na buhay natin, mamaya dyan nagiging healthy na siya. Mamaya dyan, unti-unti tayo nabubuhayan. Lumilinaw na ulit ang ating isipan. Doon tayo nare-revive. Tandaan natin, maging regular. Ito gagawin natin, maging regular tayo sa pagdalo sa pananambahan. Be faithful in church attendance. Join small groups or ministries. Kasi importante yung pagko-congregate natin. Join small groups and ministries. Maglaan ng oras sa fellowship. Spend time with fellow believers. Ilagay mo sa schedule mo. Kung naglagay tayo ng schedule para sa trabaho, maglagay ka rin ng schedule mo kahit 1 oras, kahit 2 oras for your fellow believers. Doon ka lumalakas. Alam niyo po, isa ito sa nakatulong sa akin. Kitang-kita ko ito sa buhay ko. Nung nag-detach sa mga dapat kasama ko, doon na ako humihina. Doon na ako nagiging, alam niyo, nagiging dry yung spiritual life ko. But ang gagawin ng Panginoon, ibalik ka ulit doon. Because distance weakens relationship. Ulitin ko, distance weakens relationship. But presence strengthens them. Kapag present ka, may attendance ka dyan sa relationship na yan, dun ka lalong lumalakas. Kaya importante that you have to congregate, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag kalilimutan. Huwag na huwag mong kalimutan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kalimutan. Huwag mong kalilimutan ito kasi kung meron man gagawin ng kaaway sa iyo, ma-forsake mo ito. Kalimutan mo na yan. Huwag mo nang alalahanin yan. Mamaya, oy, linggo pala ngayon. Oy, may fellowship pala ngayon. Nakalimutan na. Mamaya, okay yan. Naalala pa natin. Mamaya dyan, nakasanayan. Ang isang bagay na lagi mo ginagawa, kahit masama, nagiging natural na sa buhay natin siya. Nagiging parang totoo na siya, kahit masama. Kasi nakasanayan na siya. Kaya sinasabi dito, kasanayan mo rin ang pagdalo. Kasanayan mo rin yung pagdalo. Why? Listen to this, bago tayo sa last point natin. Kasi nakikita tayo ng mga anak natin. Nakikita tayo ng next generation. So kapag nakita nila sa atin, napaka-weak ng ating spiritual life, ng ating commitment sa church, magiging ganyan din sila balang araw. At yung ipapamana natin sa kanila ay weak na commitment. Magiging ganun din sila. Si nanay nga, saka si tatay nga, tamad kay Lord, oh. Di magiging tamad na rin kami. Parang wala lang ngayon, pero napapamana natin sa next generation. Nagkakaroon sila ng idea na pwede naman pala na ganito. Nakuha po natin, pero pakita natin.
na binibigyan natin ng pagpapahalaga kahit busy tayo, kahit ang dami natin ginagawa, binibigyan pa rin natin siya ng panahon. Makita mo, kahit na anong gawin ng kalaban dyan, balang araw, ibabalik at ibabalik sila lagi sa fellowship. Papahalagahan din nila ang pakikipag-fellowship. Papahalagahan din nila ang pagsisimba balang araw. Kasi kung meron man gagawin ng kalaban, ilayo talaga tayo dito hanggang sa mapunta na sa kalaban yan, makuha na ng kalaban yung mga anak natin. Makuha na ng kalaban yung next generation, pati tayo. Kung hindi tayo makuha ng kalaban, kuhain ng kalaban yung mga mahal natin sa buhay. Anong unang gagawin? I-isolate sila. Huwag mapunta sa fellowship, kaya nga yung shepherd, hahabulin yung isa. Iiwan yung 99. Bakit yung 99 hindi kakainin ng kalaban yan? Magkakasama sila eh. Ang iispatan ng kalaban, yung nag-iisang yun. Kaya ubos. Buti na lang may shepherd tayo. Buti na lang ang Panginoong Hesus pinapaalalahanan tayo. Last but not the least, how to be a relationship builder in a world that breaks. Number 4, comfort one another. Sabi nga po natin, comfort. Napaka-importante ng pagko-comfort sa bawat isa. Binanggit ko sa verse 25. Diba sinabi, not forsaking the assembling of ourselves together, but exhorting one another. Yung word po na exhort dito sa Greek ay parakaleo. Ang ibig sabihin nito, to encourage, to comfort, strengthen, to call near. Biruin mo. Ulitin ko ha. Tignan niyo po maigi. Nung sinabi, but exhorting, anong gagawin niyo kapag may fellowship kayo? Anong gagawin natin sa isang relationship? Exhort one another. You have to encourage that person. You have to comfort that person. You have to strengthen and call near. Why? Because relationships grow when words are used to build. Exhorting. Kaya di ba, mag-exhort ka para magpipreach. Ganyan. Pag sinabing exhort, nag-encourage ka sa iyong kapwa. So ginagamit dito ay words. Because relationship grow when words are used to build, not break. Comfort one another. Use words to build that person. Yun ang ibig sabihin ng comfort dito. Gamitin mo yung salita para ma-build yung tao. When was the last time nakagamit tayo ng salita na tear down natin ang tao? Lahat po tayo. May ganyang pangyayari sa ating buhay. Kasi pwede natin gamitin ang salita to tear down or to build up. Pero sinabi sa relationship ninyo, use words to build that person, not to break that person. Di ba minsan, napagpapraktisan nga natin yung mahal natin sa buhay. Paano kaya mawawasak to through my words? Pero pinagpraktisan mo na wasakin yung mahal mo sa buhay. Ano mangyayari sa relationship? Kaya sabi dito, comfort one another. Use words to build that person, not to break that person. Why? Because ang mga salita natin ay makapangyarihan. Maaari itong makapagpatibay at maaari itong makasira ng isang relasyon. That's why our words can either be a hammer or a healing balm. Pwede itong magdurog yung mga salitang ito o pwedeng yung mga salita natin ay makapagpagaling. So today, magbigay tayo ng encouragement or encouraging words sa ating mga kapwa, lalo na sa mga importanteng relationship na meron ka. Speak words of faith, not doubt. Comfort those who are hurting. I-comfort ang may problema. Palakasin ang mga nangihina. Ipaalala sa kanila ang pangako ng Diyos. Remember that relationships grow where encouragement flows. Ulitin ko po. Relationships grow where encouragement flows. Lumalago ang isang relationship kapag ang isang encouragement nagfo-flow. Pag sinasabing encouragement, encourage. Ibig sabihin nun, instill courage. Saksakan mo ng lakas ng loob yung kapwa mo. Why? Yung katabi mo ngumingiti-ngiti lang yan. Baka discouraged na yan. Maganda lang yan. Nakapogi lang, pero baka deep inside, unti-unti nang nawawasak yung kanyang kalooban. Gusto nang sumuko, gusto nang umayaw. May malaking pagsubok na pinagdadaanan, sabi dito, exhorting one another. Encourage, mag-instill, saksakan mo daw siya ng courage ngayong araw na ito. Saksakan mo siya ng, kaya mo yan. Kaya natin yan, sasamahan tayo ng Panginoon. Ulitin ko, relationships grow where encouragement flows. Napansin po natin, as I end this, pansinin po natin, together, we are stronger. Together, we grow. So ito na naman ang assignment natin. Sinabi ko nga po, di ba? Kailangan, hindi lang tayo hearers of the word.
pinagpapala ang mga taong ang salita ng Diyos ay ginagawa. Doon na tayo nabibless at doon na tayo nagiging blessing sa iba. Ngayon, sino ang mga kailangan mong kumustahin ngayong linggo? Consider Sino may kailangan kumustahin mo at pansinin mo naman ano bang kalagayan niya? Sino yung mga kailangan kumustahin mo? Doon ulit bumabalik yung passion, yung habag, yung care. Kasi inisip mo na siya eh. Kasi tinignan mo na yung kalagayan niya, hindi na lang basta nagalit o kaya apathy, yung walang pakialam. The more nagkakaroon ng empathy, sympathy ang isang tao, nawawala yung pagiging apathetic natin. At once na nandoon na yung pakialam, nakikita natin tunay na kalagayan. Minsan may mga taong kinaiinisan po ako. To be honest with you. Yung irritable ka pag nakikita mo. Kasi parang walang modo. Nakawa po natin may ganon. Pero alam mo, tinuruan ako ni Lord. Subukan mo tignan yung pamilya. Subukan mo tignan yung buhay. Kaya pala ganun pala yung mga magulang. Away pala ng away. Ang gulo pala ng pamilya. Mamaya yung galit ko dun sa tao, yung irritation ko, kakaroon ng compassion. Lord, ganyan din naman ako dati. Lord, tulungan mo po ako, Lord, maging blessing dito sa taong to. Mamaya yung pagka-irita mo, care na. Kasi kinonsider mo siya eh. Kasi nanggalit ka sa asawa mo, tignan mo pinagdadaanan yan. Nakawa mo natin, baka may pinagdadaanan siya. Kasi na nagagalit tayo sa anak natin, sa kapwa natin, why not consider them first? Careful attention. Tignan natin, baka may pangangailangan, baka may pinagdadaanan na matindi. Hindi sinabing wag magko-correct, wag magre-rebuke. Tignan mo muna. At least importante, diagnosis muna bago saksakan ng gamot. Hindi pinainom ng gamot, hindi pala yun ang sakit. Nakuha po natin, kaya importante yun, consider. Sino mga kailangan natin kumustahin, alalahanin ngayong linggong ito? Sino ang kailangan mong i-encourage? Faithful ka ba sa pag-gather? Kasama ng mga kapatid natin, baka ito na yung panahon na simulan mo muli. Na laging i-push mo yung sarili mo. Lagay mo sa schedule natin lagi yung pagdalo sa ating gawain. Maniwala ka, ito yung panahon na gusto ko nang palakasin ulit ni Lord. Gusto ko niyang ibalik. So this week, choose one person and intentionally build that relationship. Intentionally build that relationship. Ngayong linggong ito, at least isa. If you cannot do it to everyone, do it to one. Ang importante na practice natin siya. So how to be a relationship builder in a world that breaks? Paano? Consider one another. Challenge one another. Baka may parang paralyzed na. Ang hirap na. Wala nang challenge yung buhay. Mahirapan na yan balang araw na kumilos. Ignite that person toward good works. Ignite that person unto love, sabi ng Bible. Baka puro hate na yung puso. Then congregate with one another. The more na nagko-congregate, the more na napapaalalahanan, the more na nagpapalakasan, and comfort one another. Use your words to build that person. Pag nagkamali tayo, nakapaglabas tayo ng mga salita na hindi maganda, nangyayari naman sa atin yan eh. Di hingi mo ng tawad kay Lord. Lord, tulungan mo po ako na sa susunod, yung mga salitang ito ay maging blessing. At kapag nakapagsabi ako na hindi maganda, let your conviction, Lord, mag-flow sa akin. Na instead na makawasak ako, Lord, makatulong ako na makapag-build ng mga tao sa paligid ko. Naniniwala ko, kaya mo napakinggan ito. Kasi pagpapalain ka unang-una ni Lord at magiging pagpapala ka sa iba, mag-iiba yung mundo na ginagalawan mo. Dahil ikaw, mag-iiba na. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon if you can stand. Ulitin ko po kanina yung illustration ko sa introduction. Kapag ang walis ting-ting, hiwalay-hiwalay, madaling mabali. Hindi nagiging efficient, hindi nagiging effective. Pero kapag pinagsama-sama, nagiging matibay at mas nagiging kapaki-pakinabang. Kaya sinabi dito sa text natin, verses 24 hanggang 25, let me remind you, let us think of ways to motivate one another. Sabi dun sa New Living Translation. Let us think of ways to motivate one another to acts of love. Ito yung sinabi dito. Consider one another, then motivate one another to acts of love and good works. Basahin ko po yung 25. And let us not neglect our meeting together, as some people do,
but encourage one another. Especially now. Ito yung binanggit sa dulo. Especially now that the day of His return is drawing near. Yun yung dulo. Huwag niyong kalilimutan na dumalo sa mga ganitong uri ng gawain. Lalo't higit sa lahat na lalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Alam mo yun? Nakapanood po ba kayo ng basketball? Yung natambakan yung kalaban, tapos ang tawag nila comeback. Yung tambak, tapos yung natambakan pa yung nanalo. Sabi yung demonyo, sige, active ka sa church, sige. Sige, mag-hallelujah ka dyan. Pero pag malapit na si Lord, backslide ka. Limutan mo si Lord para may kasama naman ako sa impyerno. Kasi beyond repair na ang kalaban eh. Ang gagawin na lang niya magsama. Especially now that the day of His return is drawing near. Sa trabaho ng kalaban, ilayo ka kay Lord. I-isolate ka ng i-isolate. Gawin ang lahat, mawala ka lamang. Gagawin ang lahat, mawala ka lamang. Pero gagawin din ni Lord na maibalik ka sa Kanya. Maybe this is the call of the Lord for you today. Maybe some of us nalalayo kay Lord. Ito yung panahon na bumalik ka kay Lord. Lalo tigit sa lahat na lalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Ikaw sa kasi Lord lang ngayong oras na ito. Bigay mo na to kay Lord. Pagbulay-bulayan mo yung sarili mo. Kumusta ang relationship mo kay Lord? Kumusta yung relationship mo sa Kanya? Maybe some of you, this is your first time na dumalo dito. Ito ang paalala sa iyo ni Lord ngayon. Tinatawag ka niya pabalik sa Kanya. Pinagpala ka, kapatid. Dahil ayaw ni Lord mapag-iwanan ka at maiwanan ka. Nakapagbalik ng Panginoon, isa ka sa maisasama niya. Hindi ka yung maiiwan. Or maybe some of you right now, feeling mo na pag-iiwanan ka na. Dahil sa mga nangyari sa iyong buhay, ito yung pagkakataon na muli kang bumalik sa Kanya. Manumbalik ka kay Lord. And for all of you right now, today, na kung saan ito yung panalangin mo, Lord, ito kong bumalik. Ito ko, Lord, ibalik yung puso ko sa iyo. Yung buhay ko. I want to give my life to you, Lord. This life, Lord, na sugatan. This life, Lord, na may karamdaman. This life, Lord, na wasak, na dumihan, nalayo sa iyo, Panginoon. Sa matagal na panahon. Nais kong bumalik, Lord. Gusto kong maibalik you, Lord. Hindi relihiyon, Lord, kundi relasyon sa iyo, Panginoon. So ngayong araw na ito, kapatid, kung ikaw itong taong ito, na sinasabi mo, Lord, I want an intimate, true relationship with you, Lord. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Nagiging anak ka ng Diyos hindi dahil sa relihiyon, kundi sa relasyon. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi relihiyon, kundi isang relasyon. Kaya kung meron mang wawasakin ang kalaban, wawasakin niya ang relasyon mo sa Diyos. Sa iyo na sinasabi, Lord, I want a true relationship with you, Lord. Today, heal me, save me, restore me, God. I want you, God, in my life. Ikaw ang buhay ko, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, sa iyo nang gagaling ang lahat ng bagay. If you want to give your life to the Lord, if you want to surrender your life to the Lord, if you want to have a true relationship with the Lord today, bibilang ako na mabilis, kapatid, taas mo yung kamay mo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Mananalangin tayo. Lift up your hands. 1, 2, 3. Maikling panalangin, kapatid, sabayan mo kami sa panalangin. Pero ariin mong iyo, nakikinig si Lord. At hindi kanya itatakwil. Sabi ng Bible, sino man lumapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I believe that I'm a sinner, I believe that I'm a sinner. but I believe that you are my only Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today,
Be the Lord of my life. Be the Lord of my life. Save me. Save In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, yung first time mo pinanalangin ito, maniwala ka. Karoon ka ng tamang relasyon kay Lord at hindi na lamang relihiyon. Napanumbalik ang relasyon na yan. Kalimutan mo na yung past na yan. Ang importante yung relasyon mo ngayon kay Lord. At sa'yo na kung saan, maliwanag sa'yo na naapektuhan, nalayo sa'yo, nalayo ka kay Lord, balik ka kay Lord. Kumikilos ang kalaban. Inilalayo kanya ang mga lingkod ng Panginoon, inilalayo ang mga mananampalataya sa tunay na relasyon kay Lord. Gagamitin niya lahat. Pero thank God. Sabi ng Bible that in the last days, I will pour out my spirit in all flesh. Kung matindi ang kilos ng kalaban, mas matindi ang kilos ni Lord. Kaya kumikilos si Lord sa buhay mo ngayon. Ikaw sa ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Just pray. Panalangin ng panunumbalik kay Lord. Kung may mga nangyari sa buhay mo in the past, tell it to the Lord right now. I believe that the hand of the Lord that heals is here right now. Yung kamay ng Panginoon ay dumadaloy na nagpapagaling ngayong araw na ito ng mga broken hearts, ng mga wounded spirit, wounded souls. That the Lord, I believe that the Lord is healing you right now. The Lord is touching your heart right now. May mga nanigas ng puso na kung saan pinalalambot ng Panginoon. May binabalik ang Panginoon na pagmamahal. Tunay na pagkalinga, tunay na care. Binabalik ng Panginoon ang apoy mo sa Kanya ngayong araw na ito. Nawala na tayo ng pagpapahalaga sa ating kapwa. Sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, bring back that fire, Lord. Lahat ng apoy na tinatanggal ng kaaway sa buhay ng bawat isa ay binabalik ng Panginoon ngayong araw na ito. Lord, bring back the fire. Bring back the love, the compassion, Lord, na meron ka. Balik mo, Lord, yung tamang puso, tamang concern sa bawat isa. The Lord's hand is here right now, healing someone, restoring someone. May pinapagaling si Lord. May nire-restore ang Panginoon ngayong araw na ito. Come to Jesus. Balik kay Lord. Lord, bless this mouth, oh God, this tongue. Magiging daluyan ng pagpapala, magiging daluyan ng blessing, Lord. Magiging channel of blessing, channel of wisdom, oh God. Bless your people, God. Comfort your people today. Lahat, Lord, na bumabagsak ang kalooban. Lahat, Lord, ng wasak ay buuin mo po. In the name of Jesus. Oh, Lord. The hand of the Lord is flowing right now. Come. Oh, Jesus. Oh, Lord. Kilala mo po kami, Panginoon. Alam mo po yung mga deepest struggles namin, God. Alam mo po, Panginoon, yung pinagdaanan namin in the past. At alam mo po yung kalagayan namin ngayon. But salamat na lang dahil sa kabila ng alam mo, Lord, yung pinakamadilim na parte ng buhay namin. Nandiyan pa rin ang kamay mong inaabot kami. Nandiyan pa rin ang pagpapaalala mo, Lord, na huwag kaming makalimot at matuluyan na lang, Panginoon, na malayo at mawasak. Salamat sa mga taong ibinalik mo ngayon sa iyong mga kamay. Salamat sa binuo mong puso
Salamat sa pinagaling mong kaluluwa, Panginoon, at pinagaling mong mga katawan ngayong araw na ito. Salamat sa miracle, God. Salamat sa healing. Salamat sa salvation, Lord. Salamat sa encouragement, O God. Salamat po sa apoy na inilalagay mo ulit sa aming puso. Sapat na muli, Panginoon, para makalaban sa buhay. Salamat. Dahil hindi ka, nung pumunta ka dito, Panginoon, pag alis mo, hindi ka na lamang umalis, Panginoon, at iniwan na lamang kami. Salamat, Panginoon, because God is with us. You have promised us that you will be with us even to the end of the age. Kaya kapag kasama ka namin, sino pa ang makakapaghiwalay sa amin sa iyo? Wala na, Panginoon. Kahit pagsubok na pinagdadaanan namin, sapat na ang presensya mo, sapat na ang kapangyarihan mo para kami ay maging mananagumpay. Salamat sa victory ng bawat isa. Salamat sa pagiging overcomer. Salamat sa healing. Salamat sa salvation today. Kaya marapat lamang sa iyo namin ibigay ang mataas naming pasasalamat at papuri na sa iyo lamang nararapat ibigay. Wala na pong iba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Natu'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Malakas din na palakpak para sa Panginoon na niligtas ka, sa Panginoon na pinagpala ka ngayong araw na ito. Come on, bless the name of the Lord. Come on, bless Him. Praise the Lord. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Palakpak ng pinagaling, palakpak ng pinalakas. Come on, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Sige po, pwede po tayo umupo muna. Tayo po ngayon ay dadako po sa ating tithes and offering. Amen. We receive the Word of God and God teach us this day kung paano natin lalong mabuild ang relationship natin from other person in our family, our friends, relatives, and especially right now, sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pagbibigay sa ating Panginoon, ito yung natutunan natin kanina. The more nating iniisip ang Panginoon, the more nating pinaghahandaan ng ating Panginoon. Amen? Sino dito prepare na ang kanyang tithes and offering? That you are remembering God in your life, in your work, in the blessing na natanggap mo these past days. Matthew chapter 6, verse 21, for where your treasure is, your heart will be also. So, itong puso po natin, kasama po na ito yung kayamanan na meron tayo sa buhay. So the more natin mahal ang ating pamilya, the more natin silang binibigyan, and then the more natin mahal ang ating Panginoon, nagiging tapat tayo sa Kanya. So tayo po ngayon ay magtatanim, magbabalik ng ating tithes, and be excited about our future. And then, kahapon po, while in my devotion, God remind me something about giving. Giving is an opportunity. Honoring God, ito yung obedience natin sa Kanya. But one thing that God remind me is opportunity. Ito po yung opportunity na mararanasan pa natin ang kakaibang himala ng ating Panginoon. So itong ginagawa po natin na pagtatanim sa ating Panginoon, and then we have all things that we have in our church. But kanina, tinuruan tayo ng Panginoon na matindi ang challenge. Dahil pag may challenge, may change. Amen po ba? So we are praying right now in the whole of main campus ng Amazing Hope na not only about the Cinema 2, but dito po sa Trinoma, magkaroon ho tayo ng place. Sino ho dito excited doon? That not only Sunday, but the whole weekends, weekdays, pwede ho tayo doon mag-stay, magkaroon ng life group. Diba? We are praying. We're not only praying, but we're looking. So gagamitin po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tama po ba? Not only maybe this in Trinoma or some place dito po sa ating lugar. At naniniwala po tayo na magkakaroon ng change na ginagawa ang Panginoon sa ating simbahan dahil tayo ay ginagamit ng ating Panginoon, nag-grow tayo, at hindi lang naman po tayo hanggang dito. But bawat isa po, naniniwala po ko, itong puso, pagmamahal na meron po tayo sa ating Panginoon, our relationship, our intimacy to Him, ay magbibigay ng ganitong klaseng passion sa gawain ng ating Panginoon. Meron po dyan envelope, sulat nyo po yung name ninyo, yung tithes, yung offering, and tayo po ay mag-pray, and naniniwala po ko, nagagamitin po tayo ng ating Panginoon. Let's close our eyes. Lord, maraming salamat, O God, sa salita mo, Lord. The challenge us, Lord, the boost ang aming passion,
ang aming heart, ang love namin sa bawat isa sa aming sarili, especially from you, God. Lord, right now, God, Lord, ito po ang aming tithes and offering, seed, Lord. Sa inyo, binabalik po namin to, Panginoon. Nagtatanim po kami, Panginoon. We remember you in our life, in our work, in the things that you bless us, Panginoon. Lord, I pray, God, bless those life, those hand, their work, give them wisdom, Lord, in their every decision, Lord. Graduation sa mga nag-aaral, provision, Panginoon, Lord, promotion sa mga nagtatrabaho, Panginoon, extension for those businesses, Panginoon, na meron ng bawat isa. And I pray, God, open their eyes, spiritual realm, sa kalooban mo, Panginoon, at mararanasan po namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay, sa aming pamilya, at sa gawa mo, Panginoon. Lord, we honor you. And then we are excited, God, in favor of opportunity, Lord, sa aming future, Panginoon, nagagawin mo, Panginoon, for your old glory. In Jesus' name, amen and amen and amen. Pwede na po tayo magbigay sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Kita-kita po tayo sa ating po mga gathering, sa ating Ignite. No, kanina, I believe na i-play din for yung ating pong Night of Fire, and then yung malapit na po nating conference or seminar po sa 28 na relationship. Sama-sama tayong gumago sa Panginoon at naniniwala ako na sama-sama din tayong gagamitin ng Panginoon para po magtaguyod ng malalakas na relationship. Okay? Kung si Satan ay inaatake yung relationship na meron ka, ito yung pagkakataon para mas maging wiser. Dahil iba siya gumalaw no? May tuso kasi siya eh. Kaya napaka-importante mo po na pagdating sa ating mga relationships, tayo po ay mas wiser sa ating pong kalaban. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Wiser na yan. Hindi na yan magpapaloko this 2026. Tama ba? Pero magmamahal pa din. Amen. Sige po, tatayo po tayong lahat in the grace of God. And can you declare at least 2 tao, sabihin mo po sa kanya, you are blessed. Yan. You declare it and you mean it, no? And we receive that declaration. Lalabas po tayo ng lugar na ito, pinagpala po ng Panginoon. Amen po. And God, ang dalangin po namin, gamitin tayo ng Panginoon na maging pagpapala din po sa iba. Once again, can we close our eyes and can we thank the Lord for everything that He has done today? Pasalamatan natin si Lord sa presence niya, sa pagkakataon na masamba siya ulit, sa ganitong kapamaraanan. Thank the Lord for everything that He has done for you today, for His word, for the courage, for putting back the right mindset in terms of relationship. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil meron siyang kinilos sa relationship na muntik na or about to break. But God is teaching us right now to build it and not to break it. Father God, we thank you because every time that we come to you, nami-meet po yung mga needs namin. At hindi lang po yun, Lord, nag-e-exit ka po, Panginoon, sa aming mga expectations, God. Kaya, Lord, lalabas na naman kami ng lugar na ito, Panginoon. Hindi lang po pinagpala, Panginoon. Pero, Lord, lalabas kami ng lugar na to, nag-uumapaw, Lord, ng pagpapala, Panginoon. Because you have given so much for us today. And make us a blessing, Lord, sa mga tao po na amin po makakasalamuha. Lord, kung meron man sa amin dito
babalik siya ng tahanan, bago siya umalis, may conflict. Lord, dalangin ko, Panginoon, pagbalik niya, siya po ay maging daluyan ng kapayapaan. Siya po ay maging daluyan, Panginoon, ng pagmamahalan, O God. Ng forgiveness din, Panginoon, sa bawat isa. Di ko po alam kung ano ang bukas na meron kami, Panginoon. Pero Lord, sa bukas namin, malinaw sa amin, Panginoon, nandun ka pa din. Kaya Lord, samahan mo po kami bukas sa lahat po na aming gagawin at sa mga susunod na araw, God. Lord, we entrust to you our day and our week. Ikaw po ang patuloy na kumilos po, Panginoon, sa amin. Patuloy mo po pagpalain ng iyong mga anak. Patuloy mo po, Panginoon, mag-open ka ng mga opportunities, Panginoon, sa bawat isa. Opportunities para maipakita, Lord, yung pagmamahal na meron ka. Because that is what this world needs, O God. Yung pagmamahal, Panginoon, na galing po, Panginoon, sa iyo. And make us a channel, God, of that love to other people, God. Once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction from the book of Numbers. Kasi ayaw ni Lord lalabas ka dito ng puno lang. Kailangan umaapo ka. Para pag ginamit ka niya ni Lord na blessing, puno ka pa rin. Hindi ka nakulang. So when you receive it, believe na ito yung mangyayari po sa inyong buhay. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Jesus, teach my heart to see and show the way you show me how to give like you, how to love someone like you. Let your love flow in my life. I lift my hands in worship. I will sound like how you serve. 'Cause I give my life for you. Jesus, teach my heart to see and show the way you show me how to give like you. To love someone like you, let your love flow in my life. As I lift my hands in worship, I will sound like how you serve. So I live my life for you. Jesus, teach my heart to see. Let me slow the way you show me how to give like you. How to love someone like you, let your love flow in my life. As I lift my hands in worship, I will sound like how you serve.